Impeachment ni Sara, madidismiss daw. Eto na, mga kababayan. Pakinggan natin, mga kababayan. Madidismiss daw ito. Naku po, eto na. Saan na ba yun? Ito ha. Madidismiss daw itong impeachment ni Sara. Ay, hindi ito. Ito. Sa TikTok ito ha, mga kababayan. Basta, tingnan lang yung laman ng resolution, ha? Basta, once nandito na yung articles of impeachment, obligado kami na itakil yan. Hindi mo sinasabi na hindi itakil. Paano mo dismiss? Hello po sa lahat. Hindi mo itakil yung articles of impeachment, di ba? So, pero sir, di ba pala under consideration natin? Pero sir, di po ba kang conflict? Basta, tingnan lang yung laman ng resolution, ha? Basta, once nandito na yung articles of impeachment, obligado kami na itakil yan. Hindi mo sinasabi na Ito ha, mga kababayan, basahin ko. Senator De La Rosa, inaming siya ang nagsusulong ng resolusyon na ibabasura ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At meron ngang kumakalat, mga kababayan, na meron daw pinapapirmahan, ito umiikot na daw para i-dismiss itong impeachment ni Sara. Oo, mga kababayan. Ito, puntahan natin ha. Ito yun, UNTV. Ano ba yun? Ito po yun, mga kababayan. Dito tayo sa UNTV kasi syempre ito, at least sabihin ng mga bobong na fake news tayo. ito, pakinggan natin. Wait lang, mga kababayan. Kasi may ads eh. Well, for me, that is unconstitutional. They're violating their constitutional mandates. Hindi lubos maisip ni Manila 3rd District Representative Joel Chua kung papaano madidismiss ang impeachment case na inihain ng Kamara sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi pa nakapagsasagawa ng paglilitis. Ginawa nito ang pahayag matapos kumalat ang pagkakaroon umano ng isang draft ng Senate resolution para sa agarang dismissal ng reklamong impeachment. Ayon kay Congressman Chua na miyembro ng House Prosecution Panel, labag sa saligang batas na dismiss ang kasong impeachment sa pamamagitan ng isang Senate resolution. It's about dismissing. That is not for them to decide. That is not what is mandated sa Senate, sa Constitution. Mariin namang kinundena ng ilang makabayan bloc lawmakers ang mga posibleng pagtatangkang pigilan ng impeachment proceedings laban kay VP Sara. Hamon din ng mga ito sa mga senador, gampanan ang kanilang constitutional mandate. Tayo po hindi tayo pumapayag dyan at hindi po katanggap-tanggap sa atin yan. Napakagarapal naman na gawin yan ng Senado sa ngayon. Dahil alam naman natin na ang panawagan, ang umiingay na panawagan ngayon ay put the Vice President in trial. Nakakahiya bilang isang Pilipino na may ganito tayong mga senador na nag-a-attempt na i-dismiss na lang ang impeachment, yung articles of impeachment na nakarating sa kanila. Umaasa naman si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, isa ring House Prosecutor, na hindi totoo ang aligasyong may Senate resolution para sa outright dismissal ng impeachment case. Ayon sa kongresista, pag-abandona sa constitutional duty ng Senado ang outright dismissal ng reklamong impeachment. Giit naman ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, isa ring House Prosecutor, malinaw ang nakasaad sa ligang batas. Mandatory sa Senado ang pagsagawa ng impeachment trial at kasunod nito ang desisyon para sa acquittal o para sa conviction ng isang impeachable official. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diba? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, madidismiss daw ang impeachment ni Sara. Oo. Ngayon, ito pa ang sunod, mga kababayan. Hanapin natin yun ha. Ito yun, ito. Sumagot si Chis Escudero dyan, mga kababayan. Sure, ano ang reaksyon ni Senate President Francis Chis Escudero sa mga buwelta ng mga kongresista sa kanya kaugnay ng pagkaantala sa impeachment trial? Monica, gagampanan ng Senado ang kanilang tungkulin
na ayon yan sa kanilang pinaniniwala ang tamang proseso na naaayon sa batas. Ito ang binigyan diin ni Senate President Francis Cheese Escudero sa gitna ng pahayag sa kanya ng mga kongresista. Partikular na ito sa pag-urong ng schedule ng Senado sa trial or impeachment trial kay Vice President Sara. So ito mga kababayan, pakinggan ninyo ito. Wait lang, may ads lang. Oo, yung patungkol sa bakit madidismiss. Sure, ano yung sabi ng mga senador kaugnay ng kumakalat na resolusyon sa dismissal ng impeachment? Aga bukod kay Senador Amy Marcos ay walang nakikitang Senate resolution o maging draft ng umano'y dismissal ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang ilang mga senador na nagbigay na ng pahayag kaugnay ng issue. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, hindi ito alam ang kumakalat na resolusyon at wala rin anyang naihain na o nakabimbing pa ng Senado alas 10 kagabi. Itinanggi rin ni Senador Joseph Victor J.B. Ejercito na nakita nito ang kumakalat na umano'y resolusyon at wala rin naman anya itong kaugnayan dahil mandato ng konstitusyon sa Senado na mag-convene o magtipon ang mga ito at tumuloy sa paglilitis. Iginit din ito na ang impeachment process ay lubhang naghahati, ngunit kailangan silang dumaan dito kahit na hindi siya pabor dito. Sinabi naman ni Senador Joel Villanueva na unang beses lang din niya ito nakita nang itanong ito sa kanya ng media at mahirap agang magbigay ng spekulasyon dahil sa dami ng posibilidad. Kaugnay naman kung magkukonvene sila bilang impeachment court. So ayun mga kababayan, ipakita ko sa inyo ha. Actually, itong resolusyon na ipinasa, si Bato daw ang author dito, mga kababayan, na papipirmahin daw niya lahat ng senador para ibasura itong impeachment ni Sara. Sorry. So, mismong si Joel Villanueva, inamin na nakita daw niya itong resolusyon. Pero si Cheese Escudero sabi wala daw. Si Amy wala raw. Si Bato, si Bongo, si Joel Villanueva meron daw. So, antayin natin, Cheese Escudero. Kasi ang sabi ni Cheese, wala daw. Sabi niya dito, no such reso filed, nor pending as of last night when I left a little before 10 p.m. So, wala daw siyang nakitang resolusyon. Pero pinapakalat ngayon na may mga pumirma na daw. So, gaano katotoo ito? Ito mga kababayan, pakinggan ninyo Sabi ni walang ganong uri ng resolusyon na final o pending sa Senado sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. Siguraduhin mo lang keso na wala talaga. Kasi aabangan ng tao yan. Si Joel Villanueva, sinabi niya meron. Tapos ikaw sabi mo wala. Eto mga kababayan. Papanood natin. Actually, I just saw a copy of that alleged reso from our group chat. Sa Senate Media group chat. So that was the first time na nakita ko yung reso. In fact, hindi ko nga binasa the whole time. Tinignan ko lang yung... Nakita niya meron. First time niyang nakita, hindi daw niya binasa kung ano ang meron. Pero ang sabi ni Cheese Escudero, wala daw. Hindi daw totoo. Wala daw ang author. Sana meron. Pinasa na pala ito sa group chat ng Senado Imposibleng hindi mo nababasa. Hindi nakikita. Di ba? Ito Actually, I just saw a copy of that alleged reso from our group chat sa Senate Media group chat. So that was the first time na nakita ko yung reso. In fact, hindi ko nga binasa the whole time. Tinignan ko lang yung title. Pero sa office niya, sir, walang pinadala? No, zero. Kahit na in person, I never see anything like that. Sir, po pwede bang... Diba? Nakita niya mismo. Meron. Sunod, ito naman. Mga kababayan,
Pakinggan nyo si Bato. Anong sabi ni Bato? Basta, tingnan lang yung laman ng resolution, ha? Basta, once nandito na yung articles of impeachment, obligado kami na itakil yan. Hindi naman sinasabi na hindi itakil. Paano mo dismiss kung hindi mo itakil yung articles of impeachment? Di ba? So, pero sir, hindi ka na under consideration natin. Pero sir, di po ba kayong conflict? Basta, tingnan lang yung laman ng resolution, ha? Oh. Si Bato na mismo nagsabi meron, tignan nyo na lang yung laman ng resolusyon. Oh. Si Ping Lacson, ganun din. Si Joel Villanueva, ganun rin. Si Bongo, ganun rin. Oh. Bakit kay Chis Escudero? Wala. So, sinong papaniwalaan namin? Kasi mahirap naman magbitaw ng salita. Si Lacson, si Bongo, si Joel, si Bato. Ibinoto ng taong bayan yan. Mawawalan sila ng kalidad, mawawalan sila ng delikadesa, at masabihan silang manluloko, manlilinlang, parang si Marcoleta, na 2,000 pesos pababa, libre ka sa kuryente. Di ba? Kay Ping Lacson meron din eh. Nangyari? Bakit sabi ni Chis Escudero, wala? Nako, Chis. Sa bagay, didiis ka nga naman. Di ba? So, yun na, mga kababayan. Yun yung ating huli. No? So, ito naman, sunod. Panghuling pag-uusapan. Naku, mga kababayan. Harry Roque. Nako. Ano na naman ito, Ken, kay Harry Roque? Nakakasawa na yung butanding na animal na pisting yawa na yan. Ito, mga kababayan. DOJ, naniniwalang mayroong fraudulent passport si Attorney Harry Roque. Mamiri, Chikawa, marami